we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Giyera na ba ito? Hindi pa natatapos ang gulo sa Venezuela. Heto, at may bagong target na naman ang Amerika, ang Greenland. Pansinin nyo ang bilis ng mga pangyayari. Sa gitna ng dagat, hinarang at kinumpiska ng US forces ang barkong Olina. Ito na ang ikalimang oil tanker na kinuha ng Amerika sa kanilang blockade laban sa Venezuela. Pero hindi lang doon natatapos ang tensyon. Habang nagkakagulo sa Caribbean, ibinaling ni Donald Trump ang kanyang paningin sa hilaga. Gusto niyang kunin ang Greenland, gusto man nila o hindi. Dahil dito, uminit ang ulo ng Denmark. Ang matinding banta nila, sila ang unang magpapaputok kung magtatangkang sumakop ang Amerika. Dadanak nga ba ang dugo sa pagitan ng mga magkakaalyado? Maging ang United Kingdom, umalma na rin at sinabing hindi nila tutulungan ang US sa planong invasion na ito. Bakit nga ba nagkakagulo pati ang Europa? Ano ang meron sa Greenland na pilit kinukuha ni Trump? Hihimayin natin ang bawat detalye ng nagbabadyang banggaan ng mga higante. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito ang realidad ng modernong digmaan para sa resources at kapangyarihan. Mga kahistoryador, unahin natin ang nangyayari sa Venezuela. Noong mga nakaraang araw, naging balita ang pag-seize o pagkumpiska ng US forces sa tanker na Olina sa bahagi ng Caribbean. Pansinin niyo, hindi lang ito basta-bastang harang. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na blockade para pahinain ang ekonomiya ng Venezuela. Ang Olina ang ikalimang barko na sapilitang pinasok at kinuha ng mga sundalong Amerikano. Isipin nyo ang tensyon sa gitna ng dagat, mga armadong puwersa na sumasampa sa mga commercial vessel. Bakit? Dahil ayon sa US, ang mga barkong ito ay lumalabag sa kanilang mga sanksyon at tumutulong sa gobyerno ni Maduro. Dahil dito, lalo pang naging agresibo ang US. At ngayon naman, ang Greenland. Alam niyo ba na ang Greenland ay ang pinakamalaking isla sa buong mundo? At kahit na ito ay may sariling gobyerno, bahagi pa rin ito ng Kingdom of Denmark. Dito na pumasok ang kontrobersiya. Deretsahang sinabi ni Trump na gumagawa na ng mga hakbang ang Amerika para makuha ang Greenland. Ang masaklap pa sa kanyang binitawang salita, kukunin nila ito whether they like it or not. Napaka-agresibo, di ba? Parang lantarang pang-aagaw ng teritoryo na hindi natin inaasahan sa modernong panahon. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang mga leader sa Greenland ay nagngit-ngit sa galit. Sinabi ng mga party leaders doon na dapat itigil na ng US ang kawalan ng respeto sa kanilang isla. Hindi raw sila mabibili at hindi sila isang piraso ng real estate na pwedeng i-trade lang sa lamesa. Dahil dito mga kahistoryador, uminit ang tensyon sa pagitan ng US at dati nitong mga kaalyado sa Europa. Pansinin nyo ang naging sagot ng Denmark. Hindi lang sila basta nagprotesta sa salita. Naglabas sila ng matinding pahayag. Sila raw ang unang magpapaputok kung magkakaroon ng invasion o pag-atake ang Amerika sa Greenland. Isipin nyo, ang Denmark na isang maliit na bansa kumpara sa US ay handang lumaban ng harapan. Pero ang tanong ng marami, with what? Ano ang gagamitin nilang panlaban sa dambuhalang military power ng Amerika? Bagaman maliit ang kanilang military, ang mensahe ay malinaw. Hindi sila basta-basta yuyuko. Dito nyo makikita na ang relasyon ng mga bansa sa NATO ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Samantala, hindi rin nagpahuli ang United Kingdom o ang Britanya. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa plano ng US na pasukin ang Greenland, naglabas ng pahayag ang Defense Secretary ng Britain. Sinabi niya ng deretsahan,
ang Britanya ay hindi tutulong sa Amerika kung itutuloy nila ang pananakop sa Greenland. Isang malaking sampal ito sa tinatawag na special relationship ng US at UK. Kaya naman makikita natin na maging ang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika ay nagsisimula ng idistansya ang kanilang mga sarili sa mga agresibong polisiya ni Trump. Bakit nga ba pati ang Europe ay tila tinatarget na rin? Ito ba ay simula na ng pagbuwag sa lumang alyansa? Pansinin niyo ang pattern, mga kahistoryador. Una, ang Venezuela at ang kanilang langis. Ngayon naman, ang Greenland. Pero bakit nga ba baliw na baliw si Trump sa Greenland? Alam niyo ba ang sikreto sa ilalim ng yelo ng islang ito? Hindi lang ito basta yelo at mga polar bear. Ang Greenland ay mayaman sa tinatawag na rare earth minerals. Ito ang mga mineral na kailangan para sa paggawa ng mga high-tech na gamit tulad ng smartphones, electric vehicles, at higit sa lahat, mga makabagong armas at missiles. Sa kasalukuyan, China ang may hawak ng halos lahat ng supply nito sa mundo. Kaya naman para sa US, ang pagkuha sa Greenland ay isang strategic move para hindi sila madiktahan ng China. Bukod pa riyan, napakaganda ng lokasyon ng Greenland para sa military bases. Dahil sa pagkatunaw ng mga yelo sa Arctic, nagbubukas ang mga bagong ruta ng barko na mas mabilis kaysa sa mga dati nilang dinadaanan. Ang sinumang may kontrol sa Greenland, sila ang may kontrol sa bagong trade route ng mundo. Kaya naman mga kahistoryador, sa tingin nyo, simple lang ba itong usapin ng pagbili ng lupa? Hindi. Ito ay geopolitical warfare. Pansinin nyo ang galaw ni Trump. Parang isang businessman na gustong bilhin ang buong kanto. Pero ang gamit niyang pambayad ay pananakot at puwersang militar. Dahil dito, ang buong Europa ay nasa high alert na ngayon. Hindi na nila alam kung sino ang tunay na kalaban o kakampi. Samantala, ang Russia at China ay tahimik lang na nanonood. Naghihintay na magkawatak-watak ang mga bansang kanluranin. Alam nyo ba mga kahistoryador, ayon sa mga eksperto, kung sakali mang ituloy ng US ang pagkuha sa Greenland, hindi ito magiging madali. Bakit? Maraming challenges ang kanilang haharapin. Hindi lang ang pagkontra ng Denmark at UK. Nandiyan din ang international law. Hindi ka pwedeng basta-basta sumakop ng isang autonomous territory sa ilalim ng ibang bansa nang walang matinding rason. Pero pansinin nyo, ang rason ng US sa Venezuela ay ang democracy at humanitarian aid, habang kinukuha ang kanilang mga oil tanker. Sa Greenland, baka ang rason nila ay national security. Ganyan ang laro ng mga superpower. Gagawa at gagawa sila ng dahilan para makuha ang gusto nila. Dahil dito, kailangang maging mulat ang bawat Pilipino sa nangyayaring ito sa kabilang panig ng mundo. Bakit? Dahil ang presyo ng langis na inihatid ng mga tanker na tulad ng Olina ay may epekto sa atin. At kung sakaling magkagera sa pagitan ng US at Denmark o magkaroon ng gulo sa Europa, siguradong tatamaan ang buong mundo. Kasama na tayo. Ang tensyong ito ay hindi biro. Isipin nyo, ang Denmark na kilala bilang isa sa pinakamapayapang bansa ay nagsasabing sila ang unang magpapaputok. Ibig sabihin, sagad na ang pasensya nila. Dahil dito, ang tanong ng marami, dadanak nga ba ang dugo? Kung ang Denmark ay totoong magpapaputok sa unang pagkakataon na may pumasok na US forces, ito ang magiging mitsa ng isang malaking gulo sa loob mismo ng Western Alliance. Isipin nyo, US versus Denmark, isang anting-kabol na senaryo noong mga nakaraang dekada. Pero ngayon ay tila nagiging posible na. Alam nyo ba na maraming Amerikano rin ang hindi pabor sa planong ito? Maraming nagsasabi na ito ay isang distraction lang
o kaya naman ay isang absurd na ideya. Pero pansinin nyo, noong binili ng US ang Alaska mula sa Russia noong 1867, marami rin ang tumawa at nagsabing walang kwenta ang lupang iyon. Pero ngayon, ang Alaska ay isa sa pinakamahalagang teritoryo ng US dahil sa langis at strategic location nito. Kaya naman sa mata ni Trump, ang Greenland ay ang Alaska ng ika-21 na siglo. Hindi siya tumitingin sa ngayon, tumitingin siya sa kung ano ang magiging halaga nito sa hinaharap. Mga kahistoryador, sa tingin nyo ba, itutuloy kaya ni Trump ang pagkuha sa Greenland kahit pa naroon ang Denmark na handang makipagpatayan? O isa lang itong pananakot? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!